Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay, nagpakita ba ang Espiritu Santo? Ano mga patunay na talata sa Biblia? Let me repeat, brethren in Christ, nagpakita ba ang Espiritu Santo? Ano mga patunay na talata sa Biblia? Because we have learned, brethren in Christ, na walang nakakita kailanman sa Ama, at ngayon ang itinatanong ay, nagpakita ba ang Espiritu Santo? Bago po ang lahat mga kapatid, let us read once again sa John 1:18 Tagalog ang Biblia. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya sabi rito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos, at ang Diyos na tinutukoy dito refers sa Ama, mga kapatid, dahil ipinakilala siya ng Kanyang bugtong na anak, mga kapatid. Kaya we have already differentiate the word no man and no one. Because ang ibig sabihin mga kapatid ng no man has ever seen God, meaning the Father has never seen by any human excluding Jesus, while no one has ever seen God, meaning the Father has never seen by any creation, including Jesus. Kaya ang ginamit ng talata is not no one, rather, ang ginamit ng talata ay no man. Dahil, again, ang Panginoong Hesukristo na Kanyang bugtong na anak ang nagpakilala sa Diyos Ama na hindi nakita ng sinuman, mga kapatid. At again, atin rin pong inaral na kapag sila naman po ay nagiging visible, o kung sila po ay nag-a-appear o nagpapakita, sa theological term, ito po ay tinatawag nating theophany or angelophany, brethren in Christ. Let us look. Appearance of God in the Old Testament, theophany and angelophany. Theophany means a visible manifestations of God in human form, while angelophany means a visible manifestation of angel in human form. So, mga kapatid, iyan po, every time that God will appear, either being through theophany or angelophany, brethren in Christ. At ating pong tingnan, sa past eternity, sa temporality and future eternity, ang Ama, Anak at Espiritu, dahil sometimes ang Godhead ay visible, sometimes sila po ay invisible. Subalit iba po ang account ng Ama because He remains invisible, brethren in Christ. Let us look the chart. Godhead manifestations in temporality. Yung first person, the Father, in past eternity, Father was invisible. In temporality, Father is invisible. In future eternity, Father will be invisible. The second person, the Son, in past eternity, Son was invisible. In temporality, Son is visible and sometimes visible. And in future eternity, Son will be invisible and also visible. The third person, the Holy Spirit, in past eternity, Spirit was invisible. In temporality, Spirit is invisible, sometimes visible. And in future eternity, Spirit will be invisible, possible, siya po ay magiging visible, brethren in Christ. Kaya maliwanag na walang nakakita kailanman sa Ama. Subalit, ang anak ay tulad ng ating inaral,
siya po ay invisible but sometimes siya po ay visible. Tulad din po ng Holy Spirit, siya po ay invisible and sometimes siya po ay invisible, brethren in Christ. Ngayon, dako tayo sa katanungan, nagpakita ba ang Espiritu Santo? Ang ating paunang sagot, of course, yes. Ito po ay ating pong mapapatunayan sa banal na kasulatan, mga kapatid. Number 1, nagpakita bilang dilang kawangis ng apoy. These are the appearances of the Holy Spirit, brethren in Christ, in the Bible. Tingnan po natin dito po sa Acts 2:1-3, ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. So here, maliwanag na napakitang mga dilang kawangis ng apoy ang banal na espiritu at napuspos po, mga kapatid, at dinapuan po ang 120 na naghintay sa pagbaba ng banal na espiritu. At ating mababasa sa Acts 1:12-15, ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Nang magkagayoy, ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olivo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nangagkakaisa sa pananalangin, nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nangagkatipon ang karamihang mga tao na may 120. So here, brethren in Christ, again, sa araw po ng Pentecostes, ang pagbaba ng banal na Espiritu ay napakita sa kanila ang Espiritu Santo na kawangis ng mga dilang apoy, mga kapatid, at dumapo ito sa bawat isa sa kanila sa 120 ang bilang, mga kapatid. Kaya maliwanag na ang Espiritu Santo ay nagpakita. Number 2, nagpakita bilang katulad ng kalapate. Mga kapatid, tingnan po natin sa Matthew 3:16. This is the account of the baptism of our Lord Jesus Christ on the Jordan River. At ating mababasa sa Matthew 3:16, ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito nangabuksan sa kaniya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kaniya. So mga kapatid, here, napakita ang Espiritu Santo sa pamamagitan po, mga kapatid, ng kawangis o kamukha o katulad ng isang kalapati. And number 3, napakitang bilang haliging ulap o haliging apoy. Of course, this is in the Old Testament. Let us read here in Numbers 14:14, Tagalog ang Biblia. At kanilang sasaysayin na mga tumatahan, let me repeat, at kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupaing ito,
kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito, sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon. Itiknot nyo lang po, mga kapatid. At ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon at ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Remember, brethren in Christ, na kapag gumagamit ng third person, meaning to say, ay iba doon sa second person. Dahil alam naman po natin, mga kapatid, na mayroon pong first person, yung nagsasalita, yung second person, yung kausap, at yung third person ay kanilang pinag-uusapan. Kaya nga, dito ang pagkasabi, sapagkat ikaw, Panginoon. O sino ang Panginoon? Kasi ang Ama tinawag na Panginoon, ang Anak tinawag na Panginoon, ang Espiritu ay tinawag na Panginoon. Sino itong Panginoon? Sabi niya, sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan, which refer, brethren in Christ, of course, sa ating Panginoong Hesus Kristo at ang iyong ulap. So, iyong ulap, brethren in Christ, meaning refers to another person, at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon at ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Kaya po, ito po, it happened sa panahon po nila Moses while they were in the desert. At ito ay mababasa natin sa Exodus 13:21-22, at ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. So in other word, brethren in Christ, remember na inimblame sa banal na Espiritu or Espiritu Santo ang apoy, mga kapatid. Kaya wala pong duda, wala pong alinlangan na ang tinutukoy po rito na haliging apoy at haliging ulap, mga kapatid, ay ang banal na Espiritu. At ito po ay nakita ng mga Israelita while they were in the wilderness. Pangatlo ay napakita bilang matanda sa mga araw or ancient of days. Brethren in Christ, basahin po natin dito sa Daniel 7:9-10, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangalagay at isa na matanda sa mga araw, or in English, ancient of days, ay nakaupo. Ang kanyang suot, maputing parang nyebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kaniya at makasampung libo na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. So here, brethren in Christ, dinescribe po ni Prophet Daniel ang tungkol po sa Ancient of Days. Sa Tagalog nga po ay matanda sa mga araw na nakaupo or nakaluklok sa kanyang luklukan. At take note, biruin mo ang kanyang luklukan, mga kapatid, ay ito po ay luklukan ng mga liyab ng apoy, because ito po ay isang hint na itong Ancient of Days na tinutukoy dito refers sa third person, walang iba kundi ang Espiritu Santo.
Ano pa ho ang patunay sa Daniel na itong ating binasa ay refers sa Espiritu Santo? Basahin po natin sa Daniel 7:13, ito ang wika sa Tagalog ang Biblia. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. Itong anak ng tao refers to the Son of Man. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw or Ancient of Days in English at inilapit nila siya sa harap niya. So here, brethren in Christ, maliwanag na itong anak ng tao or in English, Son of Man, siya'y naparoon sa matanda sa mga araw or Ancient of Days. Iba ang pinaroonan, iba ang naparoon. Take note ha, mga kapatid, ang anak ng tao or in English, ang Son of Man, ang naparoon, ang matanda sa mga araw or Ancient of Days naman ang pinaroonan. Kaya napakaliwanag na ang tinutukoy po na Ancient of Days or matanda sa mga araw, refers po ito sa Espiritu Santo or sa third person. Kasi wag po tayong makukompuse, brethren in Christ, dahil minsan mayroon po silang pari-parihong katawagan, mga kapatid, na mababasa po natin sa Bible. Some example, brethren in Christ, ay tulad ng mga ito. Tingnan po natin. Godhead, same names. Ang first person, the Father, second person, the Son, and third person, the Holy Spirit. Ang first person, the Father, ay tinawag din po siyang Father at mababasa natin sa Psalms 89, 26 to 27. Ang second person, the Son, tinawag din pong Father. Mababasa po natin yan sa Isaiah 9:6. Ang third person, the Holy Spirit, ay tinawag din pong Father sa Hebrews 12:9. Ngayon, ang first person, the Father, ay tinawag na King of Kings. At mababasa po natin yan sa 1 Timothy 6:16. Ang second person, the Son, tinawag rin pong King of Kings. Mababasa natin yan sa Revelation 19:16. Samantala, ang third person, the Holy Spirit, ay hindi po siya tinawag na King of Kings. Ngayon, ang first person, the Father, ay hindi po tinawag na Ancient of Days. Pero ang second person, the Son, ay tinawag po siyang Ancient of Days. Mababasa natin sa Revelation 1:13 to 15. At ang third person, the Holy Spirit, ay tinawag rin po siyang Ancient of Days. At ito nga po ang ating inaaral ngayon sa Daniel 7:9, Daniel 7:13, and Daniel 7:22, brethren in Christ. Kaya ang mapapansin po natin, ang hindi lamang po tinawag ng Ancient of Days, brethren in Christ, ay ang Father, at ang hindi lamang tinawag ng King of Kings ay ang Holy Spirit, brethren in Christ. Kaya do not be confused kung medyo mayroong pagkakapariho ng katawagan sa kanila, mga kapatid. But again, ang nagpakita po sa kanila na Ancient of Days sa Daniel ay ito po ay third person, the Holy Spirit. Kaya nagpakita bilang matanda sa mga araw or Ancient of Days ang mga kapatid, ang banal na Espiritu or Espiritu Santo. I hope, brethren in Christ, that I answered once again the question, nagpakita ba ang Espiritu Santo? Ano mga patunay na talata sa Biblia? Our answer, brethren in Christ, ay yes, and we tackled the appearances of the Holy Spirit in the Old Testament and in the New Testament. Isa-isahin po natin, nagpakita bilang dilang kawangis ng apoy. Pangalawa, nagpakita bilang katulad ng kalapate. And pangatlo, nagpakita bilang haliging ulap, haliging apoy. At pang-apat, nagpakita bilang matanda sa mga araw or Ancient of Days. Brethren in Christ, these are the appearances of the Holy Spirit both in the Old Testament and New Testament.
Once again, brethren in Christ, I hope na minsan pa tayo napagpala sa ating pong segment, tanong at sagot sa Biblia. If ever na mayroon po tayong mga katanungan, don't hesitate to comment your question upang sa mga susunod nating pagtatalakay at pagbabalangkas ay ating pong bigyan ng pansin at mabigyan natin ng katugunan at kasagutan anuman ang inyong mga katanungan hinggil sa banal na kasulatan o ito man ay may mga kinalaman sa katuruan, doktrina at aral sa Biblia. Once again, brethren in Christ, God bless us all and thank you for watching.